Hello guys, welcome back to my channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tungkol to sa pagsuporta ng mga kongresista sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. So meron po kasi tayong humigit kumulang na 306 na nakaupo sa House of Representatives. Sa 306 na nakaupo sa House of Representatives ay meron tinatawag na 19 Congress na binubuo ito ng hindi hihigit sa 250 miyembro. Ang 50 miyembro nito ay mula sa kinatawan ng iba't ibang sektor ng party list at ang 200 miyembro naman ito ay mula sa mga distrito natin. Meron kasi dalawang uri ng kongresista. Una ay ang mga kinatawan ng distrito sa mga lalawigan natin at ang pangalawa ay ito yung mga party list representatives sa pangunguna ng pinsan ni PBBM na si Martin Romualdez. Sa 306 na nakaupo sa House of Representatives, ang 215 sa kanila ay sumuporta sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. So gumawa kami ng survey o Kale survey sa iba't ibang lugar sa Mindanao para kunin ang opinion ng reaction ng mga kababayan natin sa issue sa pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte. Sa aming pagtatanong sa mga kababayan natin sa Kale para kunin ang opinion, para kunin ang saloobin nila, may nakausap kaming asawa ng isang teacher at meron itong matinding ibinunyag. Ang kanyang asawa di umano ay meron natanggap na isang gadget mula sa opisina ng DepEd sa panunungkulan ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary. Ang point niya sa kanyang sinabi, meron naman magandang napuntahan ng budget ng opisina ng DepEd sa panahon ni Vice President Sara bilang DepEd Secretary. Alam naman po natin ang isa sa dahilan kung bakit pina-impeach si Vice President Sara ay dahil sa pinaparatang sa kanya ng Kamara tungkol sa paggamit ng confidential fund nung siya pa ang nanunungkulan bilang DepEd Secretary. Ipinagtanggol ng asawa ng teacher si VP Sara sa mga ipinaparatang sa kanya tungkol sa confidential fund. Anya, hindi makapagsalita ang kanyang misis na teacher tungkol sa confidential fund dahil kasalukuyan nagtatrabaho ito sa gobyerno. Sa aming pag-uusap-usap tungkol sa impeachment laban kay VP Sara, nilekturan pa kami at sinanpulan pa ako tungkol sa pangungupit ng isang bata sa wallet ng isang magulang. Ang iba naman naming natanong, pinagkakamalan pa kaming vlogger di umano kami ng Duterte. At ang iba naman, kahit natatakot sila sa sagot nila sa harap ng camera, tila proud na proud sila sa pagtatanggol nila kay VP Sara. Kaya panoorin po natin mga kababayan ang video na to hanggang matapos. At please huwag niyong kalimutan i-like and share ang video na to para mapanood ng mga kababayan natin na sumusuporta kay VP Sara Duterte sa buong Pilipinas at buong mundo. Pabor ba kayo na matanggal sa pwesto? Vloggers! Oh, sa ano lang to? Survey lang to? Ha? Impeachment case, laban sa kanya. Tatanggalin siya sa pwesto, pabor kayo? Ay, parang ano? Baka madali tayo dyan ha, negosasyon mo. Pero tanongin kita, simple katanungan. Yung bata ka pa, Nanay, pwede mga kabala sa inyo. Survey lang to. Kay Vice President Sara Duterte, pabor ba kayo na matanggal siya sa pwesto? Kung baga ma-impeach? Hindi pabor. Hindi ka pabor na matanggal siya sa pwesto. Tatanggalin siya sa pwesto, di ba? Di ba may impeachment case laban sa kanya. So tatanggalin siya bilang Vice President. So tatanungin natin ang ating mga kababayan kung pabor ba sila, kung baka sangayon sila. Natanggal lang siya. Natanggalin siya. Hindi kayo papayag. Kayo rin. Hindi rin. halimbawa ikaw, papayag ka ba? Hindi ako papayag. Tanongin kita kasi ikaw yung nagtanong muna eh. Pero ibalik ko sa yung tanong mo. Para malaman din ng iba kung anong Hindi, yun sa akin. ibig mo sabihin. Ang sa akin, kapag napatunayan ng korte talaga na meron siyang ginagawang kasalanan, okay lang sa akin. Pero kung ganito pa lang, yung mga nagdidesisyon sila lang nasa taas, hindi ako papayag. Kasi wala tayo dito. Oo. Pero tanongin kita, simple katanungan. Yung bata ka pa, ikaw posibleng walang umukit ng kahit piso sa wallet ng papa o sa bulsa ng isang magulang. Tanongin kita. Ako nagawa ko dati yun eh, kahit piso. Nagawa ko rin yan. Nagawa mo. Inamin mo. Ngayon, sinong tao ang hindi marunong gumawa ng corruption? Tama yung Ganun lang kasi yung logic yun eh. Kasi ginawa ko, bata pa ako. Kung ako nasa posisyon, hindi ko alam kung anong mangyari kasi nandyan na yung kaalok sa'yo malaking pera. Paano mo yan i-move? Tama. Di
ba? Nasa atin naman kung paano natin gagamitin, di ba? Tama. Oh. Eh kung kumuha tayo ng pera, kung nasa tama namang ginamit, Yung tanong ko, oh, kung tama naman, kumuha tayo ng pera tapos nasa tama naman nating ginamit, di ba? Oh, eh okay kasi lang may yan. nakita ka. Oo. Mas mahirap yung walang nakita. Oh, wala ka nakita. Yun ang pinakamahirap. Eh yung sa posisyon ni Sarah, may nakita ba? Mayroon. Meron, di ba? Meron sa mga ginawa. Okay naman siya. Okay naman. So, hindi siya, Paano? kahit pa paano, meron naman nakita na meron siyang Tanong ko ginawa. yan sa mga guro kasi may natanggap sila eh. Kaya pala, natanggap ako to. Dito Ito mga- mga misis ko, teacher, may natanggap ko yung na cellphone. Yung iba nga, mga kwan pa eh, laptop eh. Kasi may natanggap. oh, so ibig sabihin, may napuntahan din. May napuntahan kahit pa paano. Kahit pa paano. So, kaya pala yung mga guro na mga natatanong mo, walang sumasagot. Hindi kasi, Walang kung sumasagot. sila eh, kung baga ibig sabihin, pag hindi sila sumagot ng ganon, playing safe lang sila. Oh, tama. Playing safe kasi nasa government sila. Nasa Kaya government, yung mga tsaka- katulad sa akin, wala ako sa gobyerno. Pwede tayo magsalita. Pwede tayo magsalita. Kasi Pero sila, wala tayo sa government eh. Tama. Walang maepektuhan sa akin. Kaya ginagawa namin to kasi gusto namin malaman yung Boses ng taong bayan. boses ng taong bayan talaga. Kasi para malaman nila. na-impeach nila kasi nga pag na-impeach siya, pag natanggal siya sa pwesto, di ba hindi na siya pwede tumakbo bilang presidente, di ba? So kaya tinatanggal nila yan kasi siya lang yung malakas sa survey. Sa survey. Una si Presidente. Oh. Pero ako, wala pabor-pabor. Kahit hindi natin sila kilala, walang naitulong sa atin personally. Pero makikita natin na mayroong nagbabago sa gobyerno. Sa gobyerno. Parang masaya na rin tayo. Yun parang yun na rin yung bayaran, no? Oh, Yun na lang. Yun na lang eh. Oh, yun na lang Isa, tayo. ilang taon. Walang development sa Mindanao. Alos doon sa Luzon. Oh, kaya Masakit din, di ba? sa totoo lang yung mga Hindi tayo natatanong namin, mga natatanong namin, ang gusto nila matanggal si BBM. Dahil si BBM na natanggalin. At si Bibi Sara. Kasi, eto si Vice President. Kahit ganun yung yung sa confidential part na, di ba? So, kaya confidential, no? Sabi ko mga natatanong namin. Kaya confidential nga naman talaga yun. So kapag kasi sinabi niya kung saan nagamit yun, eh, napag sa matasyon. Sasabihin kaya ng confidential, lahat kasi ng ahensya ng gobyerno, meron confidential. So, hindi pwede sabihin niya, Parang ngayon lang ganit tayo nalaman na may ganyan pala eh. No? Pero noon wala eh. Wala tayong kalam-alam, di ba? wala naman na may ganun pala, di ba? So, kung hindi na bunyag pala yan, wala tayong alam na wala may confidential galing yung mga Ngayon, ibang ahensya ng gobyerno, may mga confidential, hindi iniimbestigahan, siya lang iniimbestigahan. So, lahat sana ng tao na may confidential, imbestigahan rin. Hindi na siya lang. Diba? Kaya ikaw lang mami. Kaya ako, kung namin yung opinion na natin mga kabayan, yung video namin na antan, ibig sabihin yun, hindi namin tinakat yan para tuloy-tuloy. Hindi siya pinuputol para tuloy-tuloy. Na etong sagot ng kababayan natin, ay ayaw nila ng mga tanggal sa pwesto. Yun lang natin. Okay, thank you po sa opinion na Normal yan. opinion lang po. Normal yan yun. Normal lang ang corruption. Huwag lang sumubra. Huwag lang sumobra. Ano tayo dyan? So, thank you po. Thank you sa opinion na. Thank you po. Thank you po. Tara, dito tayo. Sir, pwede makabala sa inyo. Survey lang to kay Vice President. Pabor ba kayo na matanggal sa pwesto? Vloggers! Oh, sa ano lang to? Survey lang to. Ha? Ah, hindi po, pero kukunin lang natin yung opinion ng taong bayan kung pabor ba ang taong bayan na ma-impeach kung baka matanggal siya sa pwesto si Vice President. Dito, sir, pwede makabala sa inyo, survey lang to, kay Vice President Sara Duterte. Di ba, Duterte kami. tatanggalin siya sa pwesto, pabor kayo? Ay, talaga! Oh, nagalit. Hindi, ito, di ba, may impeachment case laban sa kanya. Tatanggalin siya sa pwesto. So, tatanungin natin ang ating mga kababayan kung pabor ba na matanggal. Hoy, babay, sa kapabay. Hindi kayo pabor. Okay, ayaw nila. Ayaw, Naku, ipa-impact silang dalawang hindi. Kasi alam mo, lumalala na ang sitwasyon natin yan. lumalala na nga. So, kaya di ba nag-rally yung iglesia?
Kasi ito, si Vice President, tatanggalin nila. So pag natanggal kasi ito, hindi na pwede tumakbo sa presidente. Dapat sila matanggal kay dahil Dapat sila sila matanggal. magnanakaw. Uy, So sige, yun lang po, opinion lang naman to eh. Siyempre, tayo bilang Pilipino lang, no? Yes. Tayo mga ordinaryo lang, so wala namang problema. Kahit ano ang sabihin natin, walang problema. Kasi Kasi mayroon ordinaryo. tayong pakialam dyan. Mayroon okay, tayong pakialam. Walang problema. Walang problema. Sa ano to, survey to. Survey lang to. So, kinuha lang namin yung mga opinion. Kanina pa kami nagsa-survey mula doon hanggang dito. So, sila dapat na matanggal. Okay. Dahil sila ang tunay na magnanakaw. Sige ba? Hoy, baka Totoo naman, di ba? Oh, tama naman. Walang natatakot ang totoo naman. Hindi wala akong pinapanigan dito. Kinukuha lang namin yung opinion. nagkasalita oh. Wala ka rin talaga. Okay. Sige, thank you. So, pwede magkabala sa'yo. Survey lang kay Vice President. Di ba tatanggalin sa pwesto ito? Si Vice President. Baka madali tayo dyan ha. Hindi, Negosyante ako. okay lang. Hindi, opinion lang to. Bilang Pilipino, ordinaryo lang naman tayo. Walang problema sa atin. Di ba, may impeachment case laban sa kanya. Tatanggalin siya sa pwesto. Ang tanong lang, pabor ka ba na matanggal? Hindi, siyempre. Okay, sige, thank you ha. Thank you, sir ha.